Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. What's up mga ka-YouTube? Ako po si Papa Dudut, nag-i-invite sa inyong lahat na mag-like, mag-share at pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa aking YouTube channel para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At huwag na huwag din kakalimutang panoorin ang ating mga personal vlogs na ipinopost din po natin sa ating channel. May comedy, may mga games, may mga challenges na pinaggagawa po ang inyong Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Moy. Nag-aaral ako sa isang maliit na kolehiyo sa Quezon City. Galing po ako sa isang pamilyang nagsusumikap na makaahon mula sa hirap ng buhay. Sa katunayan ay isa po akong scholar. Mas magiging practical po para sa akin ang maging scholar nang sa ganoon ay makamenos kahit papaano sa tuition ko. Kung sa pinansyal na estado ay nasa middle class kami, Papa Dudut. Hindi naman kami sobrang kapos, pero syempre nangangarap ako at ang pamilya ko na kahit papaano ay mas makaangat pa rin sa buhay. Ang tatay ko ay isang retired military na ngayon ay isa ng jeepney driver bilang sideline kapag hindi lumalabas ang nagbaboundary sa kanya. Ang nanay ko naman ay isang housewife na tumatanggap ng minsang patahe mula sa mga kapitbahay namin. Si nanay na rin ang tumatahi ng aking school uniform. Kaya madalas mong mapagkakamalang anak mayaman ako dahil sa suot kong uniforme. Sputing na sputing ah. Yan ang madalas sabihin sa akin ng mga kaklase ko sa simula ng school year. Alaga din kasi ni mama sa Almirol ang uniform ko. Simula ng klase, second year college na ako noon nang una kong makilala si Jaja. Hindi po niya tunay na pangalan. Transferi si Jaja mula sa Makati at dito na raw kasi sila tumira sa Quezon City sa bahay ng kapatid niya dahil sa ekstrang trabaho na napasukan niya. Hi miss, ako nga pala si Moy, nakangiting sabi ko kay Jaja. Hi, just call me Jaja, nakangiting sabi naman niya. Mula noon Papa Dudut ay hindi na ako huminto sa madalas na pagsama ko sa kanya. Sa lahat ng sandali ay lagi akong nakabuntot sa kanya. Sa katunayan Papa Dudut ay naging kaibigan ko din ang circle of friends niya. Bakit ka ba buntot ng buntot sa akin? Seryoso ang tanong ni Jaja. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ako naging handa sa tanong ni Jaja. Hindi ko alam kung naiinis na ba siya dahil sa madalas kong pagpapapansin sa kanya. Nabubulol na sabi ko sa kanya. Nangangatog na rin ang tuhod ko noon ng mga sandaling yon. Nakakatawa ka naman Moy. Para kang nakakita ng multo sa tanong ko sa'yo. Chill ka lang. Joke ko lang yon. Nakangiting sabi ni Jaja sa akin. Natawa na lang ako Papa Dudut sa mga narinig ko. Ilang sandali pa ay ako naman ang nagtanong sa kanya. Okay lang ba Jaja kung liligawan kita? Si Jaja naman ang natahimik. Mga ilang segundo pa bago siya nakasagot sa tanong ko.
Moy, huwag ka sanang magagalit pero hindi pwede. Sagot niya. Hinihintay ko si Jaja noon na sabihing joke lang din ang mga huling sinabi niya. Pero hindi na niya sinabi yon. Naging seryoso lang ang timpla niya ng mga sandaling yon at nawala na ang ngiti sa kanyang mga labi. Kasi Moy, may anak na ako. Namimilog ang mga mata ni Jaja na para bang may luhang papatak anytime. Gusto ko sanang ibahin ang usapan pero siya na mismo ang nagtuloy sa pagsasalita. Mga minsan isasama kita sa bahay. Ipapakilala kita sa anak ko. Nakangiting sabi ni Jaja. Baka magalit yung asawa mo kapag sinama mo ko sa inyo. Habol na tanong ko pa sa kanya. Ano ka ba? Wala akong sinasabi na may asawa ako, no? Ang sinabi ko lang, may anak na ako. 3 years old na siya. Yung isang kapatid ko ang nag-aalaga sa kanya habang nagwo-working student ako. Nakahinga ko ng maluwag, Papa Dudut, sa mga narinig ko. Gusto ko pa sana siyang tanungin ng detalye ng pagkakaroon ng anak niya. Pero hindi ko na nagawa pa. Dahil unang-una ay ayaw kong isipin niyang tsismoso ako. Mas magiging maganda siguro, Papa Dudut, kung sa kanya mismo manggagaling ang info tungkol sa naging past niya. Hindi yung kailangan ko pang mag-usisa. Ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut, ang nagbukas ng pinto para mas lalo kaming magkakilala ni Jaja. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina, ayaw kong magmukhang tsismoso na magpupumilit na ungkatin ang naging past life niya. Hinayaan ko lang siyang maging komportable na magsabi sa akin ng mga bagay-bagay tungkol sa naging nakaraan niya. Ayon kay Jaja ay ex-boyfriend niya ang ama ng anak niya. Matapos daw niyang mabuntis ay sinubok daw nilang magsama. Pero habang tumatagal ay naging magaslaw daw ang pag-uugali ng ex niya. Parang sumasabay siya sa baby namin sa pagiging isip bata. Mas gusto lang niya mag-ML at mag-basketball kaysa unahin ang dumiskarte para sa gatas ni baby. Kaya ako na lang ang gumawa ng paraan nung nagtrabaho ako bilang therapist, paliwanag ni Jaja. Wow, sana all. Kung ako siya, super swerte ko na. Kasi may nagtatrabaho para sa akin. Pero mas lalo siyang naging worse eh. Pinagseselosan niya yung trabaho ko. Kaya ayun, hiniwalayan ko na. Napaka-childish kasi niya. Akala ko nga hahabulin niya kami ng anak niya pero pinabayaan niya lang kami na magkahiwalay na. Noon naman ay naiiyak na sabi ni Jaja. Kapag umiiyak si Jaja ay mas lalo siyang sumisingkit at nagiging anime ang itsura niya. Ang cute talaga niya, Papa Dudut. Pero naaawa ako sa kanya sa tuwing kinikwento niya sa akin ang mga naging past niya. Sinubok lang daw niyang bumalik sa pag-aaral ngayon habang nagtatrabaho dahil katuwang na niya ang kapatid niya sa pag-aalaga sa baby niya. Dahil dito ay makailang beses kong hiniling kay Jaja na makita ko sana ang baby niya. Mas dumalas na rin noon ang pagsama-sama ko sa kanya. Para ko na nga siyang GF kung bakuran ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na talagang na love at first sight ako sa kanya. Pero mas lalong na-develop sa akin ang pagmamahal nang nakilala ko siya ng personal. At nakilala ko ang kabutihan ng puso ni Jaja. Mahal na mahal niya ang baby niya at lahat ng sacrifices ay gagawin niya para lamang kay baby. Hindi biro ang naging sacrifices ni Jaja para lang maalagaan at suportahan financially ang baby niya. Makailang beses din niyang sinubok na humingi ng pinansyal na tulong sa ex niya pero para daw itong bingi na walang naririnig at sa kalaunan ay naglaho na nga na parang bula. Isang araw, Papa Dudut, ay nagkasundo kami ni Jaja na puntahan after ng class namin ang baby niya. Excited na excited ako noon. At hindi makapaniwala na super cute din ang 3 years old na anak niya.
na itago na lang natin sa pangalang Baby Justin. Sa umpisa ay tahimik lang ako nagmamasid sa kanya habang naglalaro ito. Pero napangiti agad ako nang makita kong tinanguan ako ni Baby. Para bang barkada niya ako na matagal na niyang hindi nakikita. Okay lang ba baby kung ako na ang magiging bagong daddy mo? Seryosong tanong ko kay Baby Justin. Sabay lang kaming natawa ni Jaja dahil sa sagot ni Baby. Opo. Yun kasi ang sinagot niya. Mula nga noon Papa Dudut ay nagkaroon ako ng maraming rason para magsumikap. Mas lalo kong sinipagan ang pag-aaral. Naisip ko din na gayahin si Jaja na maging working student. Gusto ko kasing makatulong sa kanya financially para sabay naming suportahan ang baby niya. Walang formal na panliligaw at pagtatanong kung kami na, pero bigla na lang naming naramdaman sa mga sarili namin na pinag-isa kami ng aming mga puso. Nagsasabi na ako kay Jaja ng I love you. At sumasagot din siya sa akin ng I love you too. Hindi nga nagtagal ay natanggap ako bilang waiter sa isang fast food chain. Maging ang mga magulang ko ay nagtataka kung ano raw ang sumagi sa isipan ko para gawin na pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Baka daw makaapekto sa scholarship ko kung madadagdagan ang load ng trabaho ko. Parang mas okay daw kay nanay kung magfo-focus na lamang ako sa pag-aaral. Total ay hindi naman sila nagkukulang sa pagbibigay ng panggasto sa akin. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang mas malalim na dahilan ko para magkapera. Naging open kaming dalawa ni Jaja sa klase na kami na ay into relationship. Lahat ng mga close friends namin ay kilig na kilig sa naging revelation naming dalawa. Naging smooth ang relasyon naming dalawa Papa Dudut. Sa tuwing payday, ako na mismo ang nag-aabot ng kusa kay Jaja para may pandagdag siya sa mga panggastos niya kay Baby Justin. Nung una ay tinatanggihan pa niya. Pero ako na mismo ang nagpumilit at sinabing para kay Baby Justin ang pera na pinaghirapan ko. Naiiyak pa nga si Jaja noong pumayag na siyang tanggapin ang pera. Naging legal kaming dalawa sa mga parents ni Jaja. Natutuwa nga daw sila dahil sa wakas ay natagpuan na ni Jaja ang isang seryosong relasyon. Nakiusap lang sa akin ang mama niya na huwag daw kaming magmamadali. Ngayon lang daw ulit nakakabangon si Jaja mula sa pagkakadapa niya, kaya sana ay huwag daw naming gawin ang mga bagay na pwedeng makasira pa sa mga pangarap naming dalawa. Mas matutuwa ako sa iyo Moy kung sabay kayong gagraduate ni Jaja. Ang bilin pa sa akin ng mama ni Jaja. Opo ma, nakangiting sabi ko sa kanya. Okay naman ang lahat sa amin Papa Dudut. Till isang araw ay na-diagnose si Baby Justin ng kakaibang sakit sa dugo. Hindi normal ang nagiging bilang ng white blood cell ni Baby Justin. Dahilan para magdugo ang bibig at ang ilong niya. Nung una ay inakala pa nga naming dengue dahil nagpapasa siya, pero mas matindi pala dahil habang buhay ng gamutan ang sakit ni Baby Justin. Hindi alam ni Jaja kung saan siya kukuha ng pampagamot kay Baby. Ako naman Papa Dudut ay nakaramdam ako na para akong inutil. Hindi ko man lang magawang mabawasan ang sakit na nararamdaman ni Jaja sa tuwing umiiyak siya sa awa niya sa baby niya. Ang sahod ko naman ay pinilit kong malikom para makadagdag sa pambayad, at sa tulong nga ng panalangin at diskarte ay nagawa naming mailabas si Baby Justin sa ospital. Labis ang pagpapasalamat ni Jaja sa akin noon. Pero tulad nga ng sinasabi ko po sa inyo Papa Dudut, ay forever na gamutan na ito. Kakailanganin ng maraming gamot ni Baby. Bukod pa dyan ang regular na pagpapacheck up upang mabantayan ang bilang ng white blood cells niya. At dahil nga sa mga pangyayaring ito Papa Dudut, ay napilitan munang huminto si Jaja ng pag-aaral. Ako naman ay tuloy pa rin sa pagpasok sa eskwelahan
at sa pagtatrabaho. Hanggang isang araw ay isang FB message ang nagpaguho sa mundo ko. Nanggaling ang mensahe sa isa sa mga kaklase namin ni Jaja Papadudut. Nakapaskil ang mukha ni Jaja sa isang FB fan page ng mga babaeng available for massage. Pero hindi ordinaryong picture lang ni Jaja ang nakita ko noon, Papadudut. Todo makeup si Jaja at nakasuot ng sexy. Habang sinusulat ko po sa inyo ang storya na ito, ay parang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita kong larawan ni Jaja. Para siyang nangaakit, Papadudut, ng mga lalaki. Nalabis na nagpasakit sa akin. Nasasaktan ako, Papadudut, sa naging option ni Jaja para kumita ng pera. Hindi ko pa nakakausap si Jaja tungkol sa post na nakita ko sa Facebook. Wala kasi akong lakas ng loob para questionin siya. Ngayong dumarana siya sa matinding pagsubok na pinansyal para sa anak niyang may sakit. Naalala ko din yung minsang usap namin sa naging hiwalayan ni Jaja at ng ex niya. Sa umano'y pagsiselos at hindi pagsuporta ng ex niya sa naging trabaho niya. Ayaw kong isipin na ito rin yung dating trabahong sinasabi niya na naging dahilan ng pagsiselos at paghihiwalay nila ng ex niya. Ano po ba ang dapat kong gawin, mga ka-stories? Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng mga advice na manggagaling sa inyo. Babasahin ko po ang mga comments na ipopost ninyo sa YouTube channel ni Papadudut. Ang inyong ka-stories, Moy of Quezon City. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories, Papadudut Stories.